Isang adjustment lang to ha. Nakita nyo kami kanina, nakita nyo rin yung laro. Okay lang yan. Kasi kita nyo na ngayon yung stage at kita nyo na yung drafting phase with RSG picking the red side. Tingnan natin kung ano nga ba ang lalabas dahil this time around mukhang ayan na nga. Agarang tinanggal ang Edith for the side of Falcons AP Bren. The Harith as well na nagpakita na rin in the first series of today. Pero mukhang never nang malalaro sa MPL si Chip, no? Parang kung ako lang, Sorry, hindi ko na bro. papracticein si Chip eh. Hindi ko na isi-scrim yan si Chip kasi hindi rin naman nakakalusot. Parang parang nakakasama ng loob kung ikaw yung Chip. Parang nandyan ka para iban. Sinali ka sa laro para iban. Masyado kang malakas, tol. Masyado kang malakas, pare. Masyado kang overpowered. So, dyan ka na lang muna sa banning stage. Yan ang tinatawag na broken. Siya ang broken hero. And I think 100% of our players, coaches, and teams agree. So, kaya ilalagay muna nila yung Chip dyan. For now, Ayan. it's the Edith na tinanggal na ni Coach Ducky at ng Falcons AD Bren. Big respect din dun sa Fanny Men. Yung funny tinanggal din. So, quite scattered. Isang roamer, isang gold laner, at isang mid laner. Not for both of the teams, pero parang at least merong ganong mix yung banning phase nila parehas. Juicin is the final ban para sa RSU Philippines. AB Bren has a chance to pick one. Ling, Ruby, Harith are open. Ling, Ruby, Harith, Hylos. Oh, Harith's banned out, so Ling, Ruby, Hylos na lang. And we talked about this kanina, di ba? You leave a lot open. Kung medyo mahihirapan ka upon taking those two heroes, mag-boss ka na lang na maraming posibilidad. Medyo delikado din daw pag kumuha ng Hylos dito ang Falcons AP Bren. Mainly because marami pang pwedeng pang tunaw na pick ang RSG and looks like they're gonna go for the Ling instead. Alam natin na safe first pick ang Ling during this meta. If sinabi ko yon 4 months ago, hindi safe first pick yung Ling. Yeah. But during this time, kag first pick Ling, safe pa rin yan. I mean, at this point, kita mo yung Ling, especially when it's held by the one above all, the number one, si Kyle TZ. You can't really go wrong if you're Coach Ducky. So bigyan mo na kagad ng hero na maganda at alam mong magagamit niya to the fullest capabilities yung iyong jungler. In response, it's the Hylos and a quick pickup of the Johet. Confirmed, the RSGPH just going with the flow, with the momentum. So kanina naka-Johed na si Light, yung Edith ni Nibor na na-ban out, Hylos na lang din. So all the more ngayon, mahirapan si Kyle TZ. Confirmed stun, papasokin yung jungle mo, best believe. Basta nagka-ult na, yan si Nibor, ang call niyan. Invade. Kailangan nila ng pang-break ng tempo dito for the side of Falcons AP Bren. Someone na pwedeng mag-disengage o kaya re-engage. Dahil the moment na maglapag yung Glorious Pathway tapos may nakita kang Johet na naka-ejector state na, medyo kailangan nyo nang mag-reposition o antayin mawala yung mga ulti na yun. Pakiramdam ko naman, in high-pressure situations, alam ng Falcons AP Bren na kailangan lang naman nating antayin mawala yung mga abilities na yun. So Valentina and yung Phobius ang kanila magiging sagot to wrap up the first phase of picks para sa kupunan ng Falcons AP Bren. No roamers just yet, which I really think is a risky choice for them kasi nakakuha na sila ng dalawa. So you are sure na yung dalawang matitirang options for ban ng RSG ay mapupunta sa roamers. Closing up the first phase for RSG, interesting na from game 1 to game 2 to game 3, ito yung first time na walang flex in the first phase for either Yeah. side. So very honest na sila ngayon na parang ito yung gagawin namin ha, ito yung plano, anong sagot nyo? Yeah, for RSG, I would still say na hindi tayo sure because both of these picks could still be flexed in the jungle though hindi pa nagagamit dito sa MPL. Hindi natin alam, baka may panglason pa pala ang RSG. But with this Aurora pick, mukhang magiging malinis ang kanilang anti-assassin na protocol dito. Ang hirap lumapag kung isa kang Ling. The floor is lava. Legit, di ba? If you are number one, the plan, the protocol for RSG is to stop number one. Kailangan mo mapigilan yung galaw ni Kyle TZ kahit saan siya pumunta as much as possible. Meron kang Johed, yung Hylos, and yung Aurora as the icing on the cake. Yan ang public enemy number 1. Public Yung enemy Ling. number one. Pagin nyo lang. Kami nang bahala. Now looking at the bans,
Ano ang pwedeng atakihin ng RSG? Take it out of Rome. Falcons AP Bren. Rome number 1, yes. And there's the Grok. Ayan na. Sabi ko sa'yo si Justin Nibor eh. Pumasok na. Sabi ko sa'yo, Ayan na. mabilis sila eh. Official na. Na-acknowledge na. It's official. Nibor Official na si Justin Nibor. Maraming salamat. Nibor saying Nibor. And with that, yung Grok na nga ang tinanggal for the side of RSG. Pwede pa nga sila magtanggal dito ng ng Tigreal if they want to double down doon sa mga Rome bands. Grok, andyan na. ang hirap naman hindi tingnan. Pero yes, Si Soul ba yan? si Soul yan, boss. Si Soul yan, acknowledging, of course, a former RSG Philippines player as well. Nasa in MPLMY. Soul. Yes. But for now, it's gonna be RSG Philippines na ngayon. Posibleng magtanggal nga ng Tigreal just like what Womi has mentioned kanina kasi naka-pick up na sila ng Johet and ng Hylos, Grok, Chip, Tigreal. At least 3 out of those 5 heroes ang tinanggal ni Coach Panda para kay Ogwen. So Falcons AP Bren, are they taking out jungle choices? Kasi Julian to, di ba? Ano to next? Nolan or Haya? Yeah, that's true. Probably. But looks like tatanggalin nila ang Alpha instead. Ang dami pang open though. The Hayabusa and the Nolan still available. And kahit counterpick ng Aurora ang Nolan, ay counterpick ng Nolan ang Aurora, kung magkakampi naman sila, Okay lang yun. okay yun. Pabor pa rin, parang Combo-combo okay pa nun. rin eh. Oo nga. Burst, zoning, CC. Kasi yun ang lahat. Ala Daniel Padilla, if I would say. But again, Yes. just like at some point in time, right? If you have the Nolan for the side of RSG Philippines, nakakita tayo ng maraming assassin plays from Irad, and their choice is not to reveal their jungler first. Ang dami pa rin namang options eh. Kuha muna tayo ng Moskov kasi wala pa rin gold laner yung kabila. Ang hirap mas lalo para sa Ling Oh, kasi man. pag lumapag ka naman malapit sa wall, meron ka pang aabangan. Naumpog ka pa. Nadulas ka na nga, naumpog ka pa. Men, isipin mo, di ba? Niyelo ka na, inumpog ka pa, Binalibag tinusok ka pa. Binalibag ka pa. Oh, man. Nasagasahan ka pa ng tikbalang. Ang hirap naman ng senaryo ni Kyle TZ dito. Legit na public enemy number 1 talaga ang kanilang protocol. Pero may chance dito na dahil sa focus nila dun sa Ling, Falcons AP Bren can take advantage. Yeah. Play for the rest of the lineup. Play So, for Super Marcos. Yan. Hindi pa natin nakita ang hero ni Marco. Let's see. Finally, there's the Lolita. Wish granted. And... Ay! Oh, Enzo! Ito na yun! Ano? Wait lang! Yes! Yes! Yes, Tito Boy! Lumabas na! Yes, Tito Boy! Lolita Hanabi! Yes, Tito Boy! Yes! Ayan na po, Lolita Hanabi! Sabi niya, Bruno, Hanabi! 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 Isipin mo, paano naman kasi kung yung Falcons AP Bren? Oh my G! Lolits! Di ba paano kung Lolits? Paano naman yun? Oh my G! Ano gagawin ng RSG dito? Ito na yun Pero hype na hype tayo dito sa Lolita Hanabi. Anti-crowd control. Tandaan pa rin natin na ang prerequisite para gumana ang Lolita Hanabi ay makapag-farm yung Hanabi. Oo. Now you have 2 people na kailangan ng pera. Kailangan ng pera ng Ling, kailangan ng pera ng Hanabi. Paano to aasikasuhin ng RSG? Ito ang sagot. Cut right through the layers ng Falcons AP Bren. Pasukin mo with, if I'm not mistaken, Jungle X-Burg to. So hahanapin niya yung Oo. Hanabi, hanapin niya yung Lolita hanggang ma-shred yung shields. Wala nang kwenta yung duo kayo. So, Very smart choice coming in from Coach Panda. Dito mo na makikita yung experience. Binigyan man ng kesong Lolita Hanabi, may sagot pa rin ang RSG. melted cheese. Anak ng toko, I cannot believe it. It is a Hanabi na gagamitin ni Super Marco. I don't think I've seen Super Marco use it for the longest time, pero ngayon, yung combo ni Ogwen, Lolita and Hanabi ang spearheader ng Falcons AP Bren. Meanwhile, quick adjustment naman para sa RSG Philippines na ilagay si Irad sa export. Is it the Raiders? Is it the Bees? Pasok na tayo sa Game 3. Natin yung aalamin. Dahil may bago na naman tayong makikita, isa sa pinaka-inaantay kung kailan nga ba lalabas to dito Mobile Legends. sa MPL Philippines. But welcome to game number 3 ng Falcons AP Bren at ng RSG Philippines. Chantel, pati ikaw medyo napasigaw dun sa
Lolita Hanabi lineup na yun. Oo, yung sigaw ko nga na yun ay parang naibalik sa akin lahat ng mga traumatic experiences habang nag-RG. Na pag nakikita ko ang Lolita at saka Hanabi, kakaibang jutsu ang gustong gawin dito na F-Cup. Forbidden Jutsu. Kumbaga, parang sa ultimate lang, nahigan ba na dito ng isang Hanabi ang makikita nga natin for game number 3. I'm excited to see. Parang ayaw mo na lang mag-gas, gusto mo na lang manood. Kung paano ipupull off, no? Tsaka kung paano kukontrahin dito ng RSG, parang yun yung pinaka-crucial kasi for them. Again, para dito sa mga hindi pa familiar with Hanabi, hindi kasi siya naka-crowd control. Nabanggit Oo. din yan sa panel kanina, lalo na pag merong shield. Yung passive niya kasi, especially now, no, hindi lang yun ang magiging problema nga lang. May Lolita ba naman kasi, di ba? May pangharang. At hawak pa ito ni Owen. Ang ganda nung ginawa niya actually, lalo na nung una niyang tinapat to sa Moscow din Kusei kanina. Ay, oo nga pala. Di ba? Ang ganda nung sabihin natin, pangsalag. Oo. Doon sa mga sibag, especially with the Bulwark Shield na nga lang din na meron yung Lolita. So, parang for me in paper ngayon, parang paano nga ba, di ba? Kukontrahin talaga to ng RSG Philippines. I'm curious to see din kung ano nga ba yung comment din ng mga viewers natin. Ano yung reaction nyo? Paki-rate naman. Oo, nakalagay na yan na, ay, ko, ganyan yung nakalaban namin nung isang araw sa RG. Oo, share your experience with us. Kasi ito muna yung i-experience natin. Kailangan mauna dito yung side ng RSG pagdating doon sa mga initial rotation. Yeah. Kaya naman nagiging matapang din si Kuya Niboro doon sa may bottom lane. Shoutout sa nag-edit. Napaka-bilis talaga ng ating mga MPL fans. Mga clippers, yung mga memers, lahat na. Okay, nagamit dito yung flicker ni Kuya Light. Okay, bilang na agad dito ng F-Cup. Light, di ba? Oo, Meron F-Light. lang. Okay, pumasok dito yung mga players na bakit pasok doon. Tinamaan pa nga itong ultimate na IMU para kay Pew at makukuha na rin nila yung turtle. Ginamit din last insanity para kay Irada at mapapaatras kayo ng mga players ng RSG. Flap TZ, parang Mortal and Vessel. Yung kanya ginagawa doon pero buhay pa rin mga players dito na side ng RSG. Talagang dinidikdik nila ngayon ang mga members ng RSG. Sabay-sabay muna sila mag-uuwian. But definitely, ito yung makikita natin na kung gusto nyo ng action, itong game na yun. Yung kailangan nyong tutukan at hindi ma-miss out. Ang daming mga ultimates na nagamit ng Chantel, but surprisingly, wala pa tayong first blood. First turtle, oo, at makukuha pa rin naman yan sa side ng Falcon sa AP Bren. Ayun ang hirap niyan kung ikaw si Kusei kung paano mo dedepensahan yung turret as much as possible kasi meron ding splash effect nagbabounce doon sa Soul hero. Scroll. So how much more later on pag meron ng item dito yung Hanabi, but so far in terms of laning, medyo lumalamang dito si Super Marco pero maganda na nakukuha pa rin ni Kusei yung mga minion wave na kailangan niya. Kahit papano ngayon, medyo malaya-laya pa siya, di ba? But we could only imagine the impact kapag hindi sila nakahunt ng way to stop this Hanabi Lolita madness from Falcon sa AP Brent from Soaring High. Pero ngayon, nandito si Nibor. Pero dito, dadalaw muna tayo sa may bandang purple buff ni Kyle Fizzy. Team members from RSG, tinignan lang naman muna. Sa ngayon, magiging positioning, patatama ang Spear of Destruction. Grabe naman na tumibok. Si Kuya Kusei, nung moment na yun, naramdaman. Hindi meron din kasi vision from light. Yes. Ito pre. Tamaan mo ng Spear of Destruction. Andun yun eh. Diba? And imagine, si Kusei, iba rin talaga. Ang instincts niya doon eh. And definitely for Kyle TZ, magiging mas worry siya ngayon sa ganong klase mga calls din pala dito ng RSG Philippines. Pero ito yung magiging call muna ni Bor. Kailangan niya hanggat maaari, hindi naman super tower hug, pero hanggat maaari sa vicinity lang ng tower yung kanyang mga iniikutan. Kailangan talaga yan. So ito na naman tayo sa sitwasyon na meron na naman pagong Athena. Kanina nagamit yung mga spells, yung mga skills, lahat yan available na ngayon sa ating laban. Flap TZ and Pew para magkaroon ng set of play. Buena maiitsa doon. Glorious Pathway. Buena maiitsa doon. Glorious Pathway naman para ito kay Pew. Nag-iba na siya na ginamit na ultimate na IMU. Si Aqua, makikita nila at na-reset pa nga yung turtle. Mawala ng Biraga Armor. Gikuloy Rad. Mapipilitan na tumambling. At mapapaatras na nga din dito si Flap TZ. Habang doon sa may top lane, may sariling pitikan lang din. At itutuloy pa rin. Meron pang fear at yung turtle. Hindi pa rin nakukuha. Kamunti ka na nga doon. At itutuloy pa rin nila. At yung blades pa rin ito kay Kyle TZ. Mukhang mapapaatras yata. First blood, pamuputay ni Bor. Hindi sila magtatantan dito, Chantel, dahil nandito nga lang na the first
na makuha. Pero yung turtle ay nandito pa rin sa kamay ni Iran. Masesecure nga ba nila to? May isang may ejector at yun ay si Ogwen. Mapapatay nila dito kasabay ng turtle. So, si Light! Grabe naman yung habol na yon. Sa pangalan nga ng ultimate ni Johed, unstoppable force, kaya naituloy din doon sa lane. Grabe, napakakunat ng mga players dito ng RSG. And we have to commend Nibor now at 1-0-1. Talagang nang aararo lang din dito ng mga players against FCAP. Totoong nangaararo di ba? Parang nagpapalay. Oo, talagang lahat ng pwede niya nga, palu-paluin na nga lang din doon ng kanyang scepter. Ay talagang nanabigyan niya rin. And nagbigla din ng lahat na nga lang din doon sa ginawa din ni Light. Diba? Especially with the ejector play. Pero ito hindi mabibigla sa Ogwen. Super Marco strategy. Dahil si Light sabi niya, I got you, bro. Pero mamaya, pag makikita natin Ay, nako. mamaya rather kung ano ang damage na maibibigay dito ni Super Marco because so far, again, maganda dito yung nagiging laning niya. Siguro difference na lang is kung sino mas mabilis Oo. na makakasama sa team fight. Kasi si Kusei nga, di ba, yung kanyang ultimate, as long as tumapa, kahit nasa kabilang dako ng mapa, pwedeng humabol. Pwede siyang sumunod no? Kahit biglaan. Yun yung mga planong natutupad talaga pag biglaan. Pero ito yung pagbibigla sana kanina. Especially na si Few, pangilang ulit niya na itong ginagaya, which is Glorious Pathway. Di siya tatantanan. Dalawang carpet ang makikita! Naku, nagkabalitan na nga dito ng mga itsa ng ating mga players. So si Nibor dumediretso pa rin habang si Aqua doon nawalan na ng passive dito yung Aurora at matatarget pa nga pero double kill na para kay Light at tatapahan pa nga dito ng konti mga spells ang side ng FCAP. So 2 ang casualty para sa FCAP. Aqua naman para sa RSG. 2 for 1, but definitely parang gusto sanang dagdagan nyo ng RSG. Hindi nga lang tumama yung trajectory ng Sphere of Destruction. Pero medyo nagulat tayo dun sa magkaibang pathway na nilagay ng ating mga substitute. Siya kanini Nibor, yung may ginaya at yung tunay. Pero okay nga lang din. Kasi ngayon, yung ina-expect natin na baka malugi sila sa gold lane or XP, ay hindi nangyayari sa RSG. Iba yung plano nila. Sabi mo nga, Naku. mauna-una to. So Oo. ngayon, mauuna na silang muli sa pagpwesto dito sa pagong. Piso na lang yung buhay ng Torres sa may top lane pero madedepensahan pa rin yun ng FCAP. Another glorious pathway nagkasabay na naman. Tapos diretso na revitalize para dito kay Nibor. Pero papasok mga players dito sa ng FCAP. Pero pag itcha against ako para makatakas siya pero nahanap siya ni Kyle TZ. At dadaring na rin ang iba. Flap TZ nakuha dito ni Nibor. At marereset na naman yung turtle natin pero buhay pa rin mga players dito ng RSG. Apat naman para sa ng FCAP. At si Iran ang makakakuha ng turtle. Grabe, umabot na sa pagkakataon nito si Kusei kaya naging enough kahit papano yung naging core damage dealer nila for RSG Philippines. And with that, magsisecure ni Reda, medyo may kaba moments pa para sa atin. Ng mga nanonood doon sa turtle na yun. Kinaya nila na kumuha ulit ang objective dito sa Falcons AP Bren. Pero speaking of objective, eto naman na magiging convert muna ng Falcons. Kuha tayo, Tore. And as much as possible, delay tayo ng mga buffs. Oo, nakuha nga ni Kyle TZ yung buff dito ni Irad. So maganda dito yung nagiging switch or adjustment ka ng FCAP na nabanggit mo dito. Kasi so far parang nagiging prolonged yung team fight. Kasi ibang mga players dito ng RSG, di nga sila lumiliko. Di ba meron kang highway pero may likuan pala. Oo, meron yung palang tunnel na Oo. pwedeng puntahan. Ang daming pathway dito na ginagawa ng RSG Philippines. May sarili silang mapa na sinusunod. May sarili silang app. Pero ngayon, for Falcons AP Bren, they need to create their own path. Literally, hindi lang with the glorious pathway. Hindi na kasi sumasapat yung pansisindak talaga ni Flap TZ doon life-changing or game-changing rather na Numinum Blast ay inaantay pa natin sa ngayon at yung bigger Higan Bana talaga for Super Marco, hindi pa rin naman talaga totally na ma-maximize para sa laban na ito. But for RSG, hindi na nila aantayin pa yun, Chantel Yung RSG dito ay very aggressive din talaga pagdating doon sa mga team fight and yung mga latag din dito ni Ako ng kanyang Frigid Glacier. Saktong-sakto may naitsa na naman at ang sama for force na gamit na. Benjan sa sagot dito ni Flap TZ at tutuloy na nga dito yung FCAP. Medyo mawala ng buhay doon si Light at mabibitikan pa nga dito ni Kyle TZ. Diretso gamit na kanyang Terms of Blades pero si Kusei for 3 hit lang. Na kanya makukuha. So 1 for 1 trade para dito sa ating dalawang kupunan. A roam for a roam. Pero for RSG Philippines, nandun pa rin yung firepower. Pero kailangan nilang isipin for the latter part. Parang hindi yata natin nabibigyan dito si Super Marco
At tuloy-tuloy pa rin naman siya dito Ayun, sa oh. pagpa-farm up. Imagine, ito yung tinutukoy namin, may splash yung Soul Scroll kasi, di ba? Oo. Ang bilis po ng isang Honeybee if ever man. Hindi na lang Moskov ngayon ang dapat hindi mawala sa paningin. Oh, mapapa-atras siya if ever yung mga players ng RSG. Ayan na. Oo. Ito ang ginagawa ngayon ng F-Cup. Sige, more on teamfight si RSG. Si Kyle TZ dito, kukuha ng Torres sa may baba, magkakat ng minion wave or magpupush na minion. Ganon din para kay Super Marco. Oo, at may Kyle TZ pa di ba, na extra. Sinabi mo nga dito. So, ang gagawin ngayon ng RSG, mapipilitan tuloy sila na mag-1- muna pagdating sa mga attempt nila for team fight. Pero okay lang, medyo -1 sila sa ngayon. Pero kasi may Spear of Destruction si Kusei, although may isang instance na hindi tumama yon. So medyo kinapos talaga sila sa damage. Pero Ayan sa na naman. ngayon, ito na naman ang round 3 fight! Ayan na naman, si Flap TZ magiging target nila pero mataterify dito si Nibor. Tapos Telephone Suplex para kay Kyle TZ na hanap si Kusei. Doon sa may likod at si Nibor mawawala na buhay. Nakabuli na rin si Iran. Grabe mga free hit dito na sa F-Cup. Pero mayroon Firaga armor yan. Mayroon na rin paso dito si Aqua pero mabibitikan na rin. Kabutikan na. At si Iran ay patay na. Magkakaroon ng shield. And look at that. Yung mga critical si Kyle TZ nararamdaman na. Grabe, 3-man down for the side of RSG. Ito yung sinasabi natin kanina, kung makaabot man si Kusei, tanggalin natin agad. Yung firepower ngayon ng RSG ay tulang nawala. Nung nawala doon si Iran tsaka si Kusei at medyo nagkagulo-gulo na rin kasi talaga sila kung sino nga ba yung dapat targeted. Pero for Falcon sa AP, Bren, Flap TZ, ladies and gents, ay gumaganda na muli yung mga demonic Makunat force niya na. dito. At sobrang kunat niya. Let's take a look onto our Infinix Instant Replay na tinutukoy nga natin na sobrang nilalagay niya na yung buhay niya sa alanganin. And as well as super ganda na rin talaga nung targeting dito nila Ogwen and Kyle TZ. Diba sabi niya, enough na kayo nandyan eh. Dito na lang ako kay La Aqua. Oo, na diretso na tsaka mas crucial din talaga yung pitik ng skill niya if ever. So isang iglap F-Cup ngayon na lamang 4,000 pagdating sa gold. At eto na yata yun, parang yung sinasabi natin na malaking depensa na kailangan gawin ng RSG. Kailangan na. At tama, Super Marco brings back the Hanabi mid the lane. Mararamdaman na natin dito yung damage ng Hanabi. Pero may Lord na rin na bit dito ang F-Cup. Unti-unting itatry na sirain yung Torre pero madedepensahan pa rin ng RSG. Grabe, imaginein mo. Season 3 pa nung uli nating nakita tong Hanabi. Ginamit din naman ng Bren Esports by Coco. Pero ngayon na ibinalik nila. Magwawagi ba ito sa kamay nila? At ngayon, isa ang tanong, makakadepensa ba na maayos ngayon ng RSG? Kasi ito at buo na naman nasusugod ang mga bees. Nakaabang Sakit lang si na. Kyle TZ if ever man. Nanakit na talaga. Kung sino man ang humarap dito sa RSG Philippines. Kasi kita mo naman yung damage din dito ng isang Hanabi na by the way ngayon nakahabol na siya and medyo lumamang pa siya ng around hundreds dito in terms of gold against the Moskov of Kusei. Tsaka masakit din dito or very commendable yung mga pitik ni Pew nung kanyang Shadow Strike. Yeah, kind of fear din yung mga players na napilitan na gumamit doon na Last Insanity. Double blast! Tatamaan Super Marco ng 3 hits at medyo may paglundag pa doon. Double kill na. Ang sinabi mo nung last time ang huling gumamit sa MPL ng Hanabi ay si Coco. Oo. Sakto Super Marco ko. Oo, pang Grand Finals po yung Hanabi na yon at ngayon. Kalaban nila yung Archangel. Oo, imagine. Pang Grand Finals Hanabi nung uli natin nakita pero ngayon the champions will go in dito at babasag muli ng isa pang Torre sa top lane ng RSG. Parang very crucial ngayon para sa side ng RSG kung paano ulit yung magiging flicker, tapos ejector play para kay Light and probably kakunatan for Nibor. So, nag-build siya dito ng kanyang blade armor, so siya ang magpo-front para Talaga, dito oo. sa kanila. Oo, siya nga, kasi Athena Shield yung binil dito ni Light. Oo, and nakikita naman natin na mas gagana yun, especially na ma-revitalize naman siya. And aside from that law and order, super maximize niya rin naman talaga. Nagkakataon lang talaga na kahit anong mold niya kasi kailangan nila ng answer back, ng clap back dun sa damage sa binibigay nga sa kanila. Isa sa problema talaga nila yung CC Himion po kasi talaga ng isang Hanabi. Diba? Super sulit yung shield niya dito eh. Nakikita niyo naman dyan, diba? Yung sa ating visuals. And super hirap niya nga lang din hanapin or hulihin dito pero huli sila! Mawala na nga ng immortality si Iran at nahanap na naman si Aqua dun sa may likod. Unstoppable na si Kyle
TZ at meron pang hit against Irad. So ito na yata yung perfect timing. Inuunti-unti na rin si Nibor. Sa moment na yon, mapipilitan na umuwi si Kusei. Kailangan depensahan ngayong base dahil merong minion wave ang F-Cap. Kumpleto din sila. Dito na pwedeng kumatok si Nibor. Aray! 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 Kalti si Uno Monster Kill. At diretso yung mga ito ng mga splash na sinasabi natin. Mega kill na para sa kanila. Merong isang minion. Yung side ng RSG. Meron din dun sa may bottom lane. Makakalusot sila dito. Kahit si Kusei ngayon pinipilit, ginagawa lahat. Giving his best shot. Pero ang Falcons AB Bren! At ang call nila dito, tower lock lang. Tower lock lang. Sabi ng Falcons AB Bren. Sila ang magwawagi para sa